Yo, shoutout sa ating mga kaiskonya na. Ngayon, eto. May tatapik lang tayo kasi ginawa nila ng issue si Yorme Isko. Tad-tad na talaga sila ng paninira kay Yorme. Na hindi mo na alam kung saan nila dinudukot yung mga kwentong ginagawa nila o tinatahi nila. Ikaw naman, Mayora, parang hindi mo naman alam yung nangyari. Ikaw pumirma ng budget. So, ganito yon. May issue kasi na lumabas na yung ipinampagawa ng sementeryo ng mga kapatid nating Muslim, ipinang-ano raw ni Mayor, pinang-solicit daw ni Mayor sa mga foreigner o sa mga ibang lahi para, alam niyo na yun, para mabuulan tong project na niyayabang daw ni Isko, na hindi naman daw project ni Isko, ipinang-solicit o ipinanlimo sa mga foreigner o sa ibang mga bansa. Di ba? Mga kalokohan talaga ng kabila. Mayora, anyari. Di ba? Nakakaloko. Sobrang nakakaloko. Iintindihin nyo na lang yung nangyayari. Bakit ngayon mo lang in-issue to? At saka bakit mo ini-issue to? Kasama ka sa project na to. Kakalimutan mo. Vice Mayor ka ng mga panahong to. Well, anyway, ito na. Reaction na natin at basahin muna natin. Ang nagbigay na ng sagot rito, isa sa mga kapatid nila, kapatid nating Muslim, na alam ang lahat ng nangyari. Na nandun mismo sa pangyayari. Eto, reaction na natin. Ngayon, ayan ang litrato. Siya si Madam Shay Sakaluran Muhammad. Ayan. Ang sabi niya, at sa mga kapatid nating Muslim sa patuloy na pagtitiwala kay Yorme Isko Moreno. Ayan ang litrato, Ayan ang litrato. Ngayon, to put an end to the speculation over Manila Muslim Cemetery alleged to have been aided by foreign funding is false. Ayan, akala, yun nga yung sinasabi na ipinansulisit at galing pa sa mga ibang lahi yung pinampagawa ng sementeryo ng mga kapatid nating Muslim. On Christmas Day of 2018, I came to be a part of Moro Islamic Liberation Front, MILF Vice Chairman Ghazali Jafar, and then the DSW Undersecretary Isko Moreno talks regarding Bangsamoro issues and the need for Muslim cemetery for Filipinos outside BARM. Ito, panahon na to, hindi pa Yorme si Isko, Ano pa lang, dito pa lang siya sa DILG ba? Tama? Sa DILG? No. Isko Moreno talks regarding Bangsamoro. Okay. No time wasted, no promises broken. We immediately worked on its feasibility, called it in his counselor, and had implemented Ordinance 8608 expressly provide for its establishment, structure, and fund appropriation. That's political will. TBH, none has ever stood up for us like Yorme did. Contrary to the allegation that we were misappropriation of funds, pumunta po ang ambassador from Islamic Cooperation kay Yorme para magpasalamat because of the first time, hindi sila hiningian ng pera, kundi gumawa na lang yan ng sinserong pagtulong. A reminder of Sahih al-Bukhari 6056 to person who convey false information from one person to another to cause harm, and I encourage everyone, my brothers and sisters, to be vigilant of fake news and misinformation. Ginawan tayo ng kabutihan, magbalik tayo ng kabutihan. So rito pinapaliwanag ni Ma'am Shay Muhammad o Shay Sakaluran Muhammad, na sila mismo ang lumapit kay Yorme Isko Moreno. Na sila mismo ang humingi ng tulong dahil yung iba na nilalapitan nila, hinihingian sila ng pera. Sabi nga ni Miss Shay Muhammad, no promises to be broken, no time wasted. Walang pangako na nasira. Ginawa ni Isko ang pangako niya nung nilapit sa kanya ng mga kapatid na Muslim na magkaroon ng sementeryo ang Maynila. Hindi po nagsulisit ang isang Isko Moreno tulad ng paninira ng iba. Ang Isko Moreno inawas sa budget ng Maynila o kinuha sa budget ng Maynila. Ngayon, isinisira ng kabila ng nakaupo ngayon. Isang tanong lang mga ka-Iskonya na mga kapalaboy, mga kalangga ko. Matutuloy ba tong project na to kung di niya pinirmahan?
Alam nyo naman po na si Mayora ang nag-a-approve ng mga project at mismong galing sa bibig niya, ultimo sa eskwelahan, sa Manila Zoo, sa pabahay, inaprubahan niya. Magagawa ba itong mag-isa ni Isko Moreno kung hindi ay naprubahan ni Mayora? At kung mapapansin nyo, di ba? Nag-topic ako kahapon na most visited mayor of Manila, si Yorme Isko Moreno. Dahil doon, o dahil sa isa na ginawa niya na pagpapalagay ng sementeryo ng mga kapatid nating Muslim dito sa Maynila para hindi na kailangan umuwi pa ng Mindanao para ilibing lang ang pag may namatayan na Muslim sa ating mga kapatid na Muslim dito sa Maynila. Isipin nyo, ultimo yung literal na kabutihan ng Isko Moreno ginagawa ng issue, masira lang sa tao. Pupuntahan ba yan na mahigit 34 to 35 na ambasador galing sa iba't ibang bansa para bumili, para pasalamatan sa maganda niyang nagawa? Kung totoo yung sinasabi nila. Tsaka eto na lang yun Eto na lang yun, Mayora, para ka naman kasing sira. Isipin mo, sabi mo, nasa tama ka. Isipin mo, sinabi mo, na kahit kailan hindi ka pupunta sa mali. Ngayon, kung mali yung ginawa ni Isko, bakit kinonsinti mo noong mga panahong nakasama mo siya? Ngayon, paano maniniwala ang tao sa'yo na tama yung ginawa mo? O tama yung pinagsasabi mo? Ang iisipin sa'yo ng tao, balimbing ka. Porket kalaban mo si Isko, gumagawa ka na ng kwento. Sinisiraan mo yung tao. Sabi ko nga, ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo, Mayora. Ikaw ang sumisira mismo sa pangalan mo. Buti sana yung ipinukul mo sa kanya, hindi ka kasama o yung mga panahon na hindi pa kayo magkatandem dalawa. Ang pinupukul mo sa kanya, yung mga panahong magkatandem kayo. Kung may ginawang mali si Isko nun, may ginawa ka rin mali. Kasi kasama ka. Siyempre, kakailam mo, wala akong alam. May pirma ka dyan. Ilabas yung budget, ikaw ang pumirma. One month team lang si Isko? Diba? Na sobrang desperado mo, pati mga kapatid na Muslim, makuha mo lang yung boto, sisiraan mo si Isko. Anyari, Mayora. Diba? Pwede mo namang kuhain, gumawa ka ng sarili mong pasikat sa mga kapatid nating Muslim, keso magpatayo ka ng another Muslim chapel o Muslim na simbahan, Muslim church. Diba? Hanggat may panahon pa, para yung boto ng mga Muslim, makuha niya. Hindi yung sisiraan mo yung project ni Isko na itinulong o nakatulong sa mga kapatid nating Muslim. Gumawa ka ng sarili mo. Isipin mo, wala kang nagawa para sa mga kapatid natin Muslim. Para makuha yung boto nila, sisiraan mo yung isa. Diba? Anong iisipin ng mga tao? Especially mga kapatid nating Muslim. Desperada ka na. Anong sabi ni Sheikh Muhammad? Tinulungan tayo, binigyan tayo ng mabuting gawain o ginawan tayo ng mabuti, gawan natin ang kabutihan pabalik. Ngayon, gusto mong gawan ka ng kabutihan pabalik ng mga kapatid natin Muslim. O yan, magpatayo ka ng simbahan. Dagdagan mo yung mosque nila. Magbigay ka ng project na para lang sa mga kapatid nating Muslim. Diba? Gusto mong balikan ng kabutihan, gumawa ka rin ng kabutihan. Hindi yung sisiraan mo yung tao para iboto ka ng mga tao. Sisiraan mo si Isko para iboto ka ng mga tao. Hindi ganun. Hindi nasasaad sa Biblia yun. Walang ganun, walang ganun. Mahaba pa ang panahon, ilang buwan pa. Kung gusto mo talagang tumulong, tutulong ka, hindi yung maninira ka para makakuha ka ng simpatya. Diba?
Kanya-kanya kuha ng simpatsya. Ako mabait ako, ginawa ko, trabaho ko bilang mayor na Maynila. Ano na bang nagawa mo sa mga kapatid nating Muslim? Wala. Diba nakakabwisit? Ganyan siya. Well, anyway, mga ka-Iskonya, na maraming salamat sa lahat ng nanood. Sana nagustuhan nyo ang topic at paglilinaw natin na ipinupukol nilang kasinungalingan patungkol kay Mayor Isko na nanulisit daw yung tao para magkaroon ng sementeryo ang mga kapatid nating Muslim. Ayan po, meron pong tayong ebidensya o nagpapatunay na tao. Sa madaling salita, meron po tayong resibo. Thank you so much mga ka-Iskonyan. I love you all. Ingat po tayo. Manila, God first.